Sa sinaunang lupain silangan ng Ilog Jordan, may isang pangalang umuugong sa buong rehiyon, isang pangalang binibigkas ng may takot at paggalang. Si Og, ang haring higante ng Bashan. Siya ang huling nabubuhay sa lahi ng mga Rephaim, mga mandirigmang kilala sa kanilang pambihirang laki at lakas. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang higante. Ito'y kwento kung paanong tinalo ng Diyos ang hindi kayang talunin ng sinuman. Ang Bashan ay lupaing sagana, may malalawak na kagubatan, matabang mga bukirin, at mga lungsod na gawa sa matitigas na batong bulkan. Matitibay ang kanilang mga pader, disiplinado ang kanilang mga sundalo, at ang kanilang hari walang kapantay. Si Haring Og ay higit sa 12 talampakan ng taas. Suot niya ang mabibigat na tansong baluti, at ang kanyang higang bakal na mahigit 13 talampakan ng haba ay patunay sa kanyang nakakatakot na katauhan. Sa paningin ng mga tao, si Og ay isang alamat na hindi matitinag. Ang bayan ng Israel ay naglalakbay pa rin sa ilang. Taglay ang pangako ng Diyos na sila'y dadalhin sa lupang kanilang mamanahin. Marami na silang hinarap na kahariang mas malakas kaysa kanila, at sa bawat laban, ibinigay ng Diyos ang tagumpay. Ngunit ngayon, papalapit sila sa Bashan, at nang marinig ito ni Haring Og, hindi siya naghintay ng sugo o pakikipag-usap. Naghanda siya para sa digmaan. Nang makita ng mga Israelita ang napakalaking hukbo ng Bashan, nang madama nila ang pagyanig ng lupa sa bawat hakbang ng isang higante, nabalot ng takot ang kanilang mga puso. Paano kalalaban sa isang haring higit na mataas sa sinuman? Paano mo tatalunin ang isang kahariang di mapasok at kinatatakutan ng lahat? Sa gitna ng takot, nangusap ang Diyos kay Moises, malinaw, matatag at puno ng kapangyarihan. Huwag kang matakot sa Kanya, sapagkat ibinigay ko na siya sa iyong kamay. Hindi sinabi ng Diyos na ibibigay niya, sinabi niyang ibinigay na. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Kinabukasan, bumukas ang malalaking tarangkahan ng Bashan. Lumabas ang hukbo ni Og, mga sundalong nakabaluti, mga karwaheng gawa sa bakal, at mga mandirigmang batak sa digmaan. At sa likuran nila, si Og, isang dambuhalang hari na parang tore sa gitna ng hukbong pandigma. Hawak ang sibat na kasing laki ng isang punong kahoy, nakatingin sa Israel na may tinging puno ng galit at tiwala sa sarili. Sumiklab ang labanan na parang kulog sa kapatagan. Nagbanggaan ang mga espada, umuugong ang mga kalasag, at lumipad ang alikabok sa hangin. Si Og ay nagpasagasa, bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa. Bawat pag-ikot ng kanyang sandata ay nagpapalipad ng mga sundalo. Walang sino man ang kayang humarap sa kanya ng harap-harapan. Ngunit ang Israel, hindi lumalaban sa sariling lakas. Lumaban sila sa kapangyarihan ng Diyos. At dumating ang sandaling nagbago sa kasaysayan. Ang mga karwahe ni Og ay nanghina, ang kanyang hukbo ay nagkawatak-watak, at ang higante, minsang pinagkakatakutan ng mga bansa, ay nayanig. Bumagsak siya sa lupa ng may napakalakas na dagundong. Umuuga ang lupa. Tumahimik ang kapatagan, tapos na ang pamamayani ng higante. Sa araw na yon, tinalo ng Israel si Haring Og ng Bashan. 60 lungsod ang napasailalim sa kanila. Ang lupaing minsang pinamunuan ng higante ay ibinigay sa bayan ng Diyos. Ang pangalan ni Og ay nanatili hindi bilang alamat ng takot, kundi bilang patunay ng tagumpay ng Diyos laban sa lahat ng higante. Ang kwento ni Og ay paalala na kahit gaano kalaki ang ating problema, kahit gaano kabigat ang mga pagsubok, kahit gaano katatag ang mga higanteng humaharang sa ating buhay, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa lahat. Kung Siya ang kasama mo, ang tagumpay ay nakasulat na bago pa magsimula ang laban. Ito ang pagbangon ng Israel,
at ang pagbagsak ng higanting hari ng Bashan